Mayor, para lang din po mas malinaw, although na-explain nyo po ito kanina, yung tungkol po dito sa tennis court, you were saying na hindi pa kayo aware nung 2022 no nakuha ng Diskaya yung project dyan. Ngayon lang naman po lumabas na may mga ganitong issue po sila. Pero para mas malinaw lang din po dito sa mga nakikinig sa atin, tungkol po dito sa sinasabi ni Rep. Terry Ridon, ang sabi po niya, hipokrito daw po kayo at iniiwasan nyo daw po ang public scrutiny sa mga questionabling project sa Baguio. Ano pong tugon nyo dyan? Unang-una, naglabas na kami ng mga series of explanation diyan sa tennis court na 'yan. Klaruhin ko alam namin na St. Gerard ang nanalo diyan kasi back ang namili. I don't influence the back. Mhm. Dito sa Baguio, I don't influence the back. I don't influence the SP. They're very independent, no? Ganon kami rito, ganon ang governance namin dito, DJ Chacha. And during that time na nanalo sila, wala pa kaming alam na anomalya pala itong St. Gerard na to. Mhm. Ito lang naman 2025 ito nangyari. Mhm. At nalaman ko rin na nung nag-umpisa na yung mga project doon sa tennis court, nalaman ko na bakit hindi umarap yung St. Gerard, bakit itong Panlaki ang umarap, only to find out na pinasubcontract pala. Kaya pinatutukan namin mabuti. Tinutukan namin mabuti. Pero only to find out, nung mga 2025, nagagalit na ako. Bakit ang laki-laki na? Bakit na-delay na yan? Kailan ba matatapos yan? So sabi ko, patawag nyo na yung St. Gerard. That was before the elections Patawag nyo na yung St. Gerard at sabihin nyo sa kanya, kung hindi pa niya aayusin niya, tatapusin yan ipapaterminate ko siya, blacklist ko pa siya. So nagpanic sila. Nagpuntahan sila dito sa Baguio. Oo. Minadali nila ngayon. During the final stage, yung maglalagay na sila, ayusin na lang. May lalagay kasi silang material na maganda dyan Dyan sa yung tinatawag nilang Mark 5 ba yun? Yung para pumantay pas bago nila pipinturahan yung kulay green, yung mismong court paint. Minadali nila, maski na umuulan, minadali nila. Yun ang nangyari tuloy. Nagtuklapan yung pintura. Yun ang nakikita ng tao ngayon. Na siyempre, pintura. Pero kung titingnan mo yung structure, okay siya. Walang problema sa structure. Mayor, sino po yung subcontractor na kinuha? At saka, kailan po yung sinasabi nyo na pinatawag nyo sila? Panlaki. Ano po ulit? Pinatawag ko yan Kailan ba yan? Namura-mura ko yan sa tennis court Yan si Diskaya Kailan ba yun? Mga 2 months ago, 3 months ago. Namura-mura ko yan sa sa tennis court Galit na galit ako dyan Okay. Manlaki po ang subcontractor? Tama po ba yung dinig namin? Panlaki. Panlaki. Oo, Panlaki po. Kasi alam Mayor, mo, nalaman namin na ganun pala ang negosyo niya. Yan si Diskaya. Kukuha ng kontrata, tapos ibebenta lang niya. Clip lang niya. Ganun palang ginagawa niya. Oo. So nangyari, Mayor, 2 months ago, pinatawag nyo sila nung nalaman nyo na yung tungkol sa project. Pero ang sinasabi kasi nila dito, di ba, August 11 daw po nilabas ni Pangulong Marcos Jr. yung listahan ng mga Diskaya. Pero ang sinasabi po nila dito, yung September 20 lumabas yung tungkol sa tennis court. Bakit daw po matagal na tahimik kayo tungkol dun sa tennis court project? Hindi daw po kayo nagsalita. Ano pong explanation dun? Well, ginagawa Ano ba may explanation doon? Wala kaming ginawang... Alam mo, sabi nga ni Diskaya bihirang-bihira daw siya makahamit ng mga local government na walang hinihingi sa kanya. Isa na ang Baguio City. So ano pa ginagawa nila? Ini-spin nila? Diyos ko, unang-una, kung titingnan mo, kailan ba namin siya nagkaroon ng liquidated damages? Nag-umpisa. Even before the election, nag-umpisa na yung liquidated damages nila So ang diba? Ibig sabihin ina-address na namin. First is naglabas kami ng post. Ano yung mga series of mga pronouncement namin? Anong series na actions ang ginawa namin diyan? Oo. So tingin niyo po Tapos nakadalawa na kami. Nakatatlo na kaming post diyan Oo. To include a pronouncement na I'm asking the SP to get a third party para talagang mag-audit yan. Nagagamit po yung issue ng tennis court para po kumbaga Yes, third parties.
Yes, third party. Sabi ko nga, get a third party para mag-audit siya para malaman ang katotohanan dyan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo